Magandang araw po sa inyong lahat, mga kadayo. Tawagin niyo na lang akong Elmer. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang naging karanasan namin ng pamilya ko noong lumipat kami sa baryo ng tatay ko. Nangyari po ito noong taong 1992 at nang mga panahong yon, medyo talamak pa sa lugar namin ang away patungkol sa lupa at kung ano pa. Dati po kaming nakatira sa isang baryo na masasabi kong medyo magulo. Parang naging suportado rin ng kapitan namin kasi ang mga rebeldeng grupo. Kaya paroot parito rin doon ang mga NPA. Dagdag paroon ng mga taong may koneksyon sa mga rebelde ay naghari-harian sa lugar namin. Dahil doon marami ang natakot sa kanila. Halos araw-araw kasing may gulo doon. Mula sa away ng mga lasing hanggang sa mga bata na nagnanakawan ng mga manok ng kapitbahay. Dahil na rin doon na pagdesisyonan ni tatay na lumipat na lang kami sa sarili niyang baryo. Doon daw kasi sila nanirahan bago pa man ako maipagbuntis at maipanganak ni nanay. Dahil iniwan lang ng lolo niya sa kanya ang lupain at bahay roon. Medyo matagal na ring nakatiwangwang yun. Wala rin kasing kapatid si tatay na pwedeng mag-asikaso nun. At ayaw niya ring ipahawak sa ibang tao ang pamamahala ng lupa ng lolo niya. Pagdating namin sa baryo ni tatay, nagtayo kami ng munting kubo sa lupang minana niya sa lolo niya. Hindi rin kasi namin inaakala noon na marupok na pala ang lumang bahay ng lolo niya. Kaya minadali ni tatay ang paggawa ng temporaryong tirahan namin. Simple lang naman ang bahay namin doon. Masasabi ko na rin po na sapat na yon para sa amin. Lalo na sa nakababata kong kapatid na sobrang saya. Dahil malawak ang bakura namin. Dahil bago pa lang kami roon, wala kaming gaanong kakilala. Si tatay lang ang may kilala. Dahil marami sa mga kaidaran niya sa lugar na yon ang naging kalaro niya noong bata pa siya. Kami naman ni nanay halos wala kaming kausap kundi ang isa't isa. Isa sa mga unang napansin namin doon ay ang kapitbahay naming dalaga. Bata pa lang po siya kung titignan. Kung pagbabasihan nga ang mukha niya ay masasabi ko nga pong kasing edad lang po siya ni nanay. Napansin ko noon na parang naiilang si nanay sa kanya. Kapag nasa labas ang babaeng kapitbahay namin, mas pinipili ni nanay na manatili sa loob ng bahay namin. Ilang beses ko ring narinig si nanay na pinaalalahanan ni tatay na huwag makipag-usap sa babaeng kapitbahay namin. Ayon pa kasi sa kanya, may kakaiba sa nasabing babae. Kapag daw kasi gumigising siya ng madaling araw, may naririnig siyang kalabog doon. Pero natatakot naman daw siyang silipin at alamin kung ano yon. Isang umaga habang kumakain kami ng agahan, may kumatok sa pinto namin. Dahil nakaalis na si tatay para pumunta sa bayan, si nanay na mismo ang lumapit sa pinto para buksan yon. Pagbukas niya, tumambad sa amin noon ang babaeng kapitbahay namin. Nakangiti ito at agad na bumati kay nanay. Hindi kaagad nakapagsalita si nanay ng ilang segundo. Nang muli siyang batiin ng babae. Noon lang din nakasagot si nanay sa kanya. Mayroong dalang mangkok na mayroong takip na pinggan ang babae. Ayon sa kanya, ginisang munggo raw yun. At gusto niya raw kaming bigyan nun. Saka gusto rin daw niyang maging kaibigan o magkaibigan sila ni nanay. Wala na ring nagawa noon si nanay kung hindi ang patuluyin ang babae sa bahay namin. Nang makapasok na ang babae, nagpakilala siya at noon lang namin nalaman na Rosalina ang pangalan niya. Nagpakilala na rin si nanay noon at ipinakilala na rin niya kami sa nasabing babae. Tumagal din ng halos kalahating oras ang pagkukwentuhan nila ni nanay. Dahil doon nakatapos na kami ng pagkain namin
at minabuti ko na lang din na isalin sa isang mangkok ang ginisang munggo na bigay sa amin. Tsaka hinugasan ng mangkok ng kapitbahay namin. Pagkatapos noon, nagpasalamat ako at isinauli na ang mangkok sa babae. Dahil binigyan kami ng ulam ni Rosalina, naisipan din ni nanay na bigyan din daw ng pangulam ang nasabing babae. May dalang talangka ng nagdaang gabi si tatay. At dahil hindi pa rin yun na iluluto ni nanay, binabuti niyang hatiin yon para ibigay ang kalahati sa kapitbahay namin. Ayaw pa sana ni Rosalina noon, pero ipinagpilitan yun ni nanay. Saglit siyang nagpaalam noon sa babae. At nang makabalik si nanay sa sala, may dala na siyang supot na naglalaman ng mga talangka. Walang ano-ano noon, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rosalina nang makita niya ang mga talangka. Namula siya at parang may kung anong kinatatakutan. Agad din siyang napatras at noon din parang galit siyang nagsabi na hindi siya kumakain ng talangka. Hindi inaasahan ni nanay yon, kaya nanatili lang siyang nakatayo. Si Rosalina naman noon ay nataranta lalo at nagmadaling umalis nang hindi nagpapaalam sa amin. Nagtaka si nanay doon pero hindi na niya yon pinagtuunan pa ng masyadong pansin. Iniisip niya na baka may allergy lang ang babae, kaya hinayaan na lang namin siyang umalis. Napatanong pa ako noon kay nanay kung bakit parang galit si Rosalina. Pero ayon sa kanya, susubukan daw niyang kausapin ng babae kinahapunan. Kinahapunan nga noon pagka-uwi ni tatay galing sa bayan. Nagpaalam kaagad sa kanya si nanay na pupunta sa kapitbahay namin. Tinanong pa siya ng ama namin kung sino ang pupuntahan niya. At nang sabihin niyang si Rosalinda, agad siyang pinigilan ni tatay. Ayon kay tatay, may nakausap siyang matatanda sa baryo nila. Matagal na raw na nakatira si Rosalina doon at malapit na raw mag-anim na taong gulang ang nasabing babae. Dagdag pa noon ni tatay, marami raw sa baryo nila ang nahihiwagaan sa kanya dahil parang nasa 25 hanggang 30 lang daw ang kanyang edad kung titignan. Napakunot noon naman si nanay roon kasi hindi halatang matanda ng kapitbahay namin. Sinabi naman ni tatay na baka kung isang aswang si Rosalina at wag na wag daw kaming natatanggap ng kahit anong pagkain na ibibigay niya sa amin. Baka raw kasi kung mahawaan kami ng pagiging aswang niya, kung sakali mang totoo ang mga kwento ng matatanda. Natigilan naman noon si nanay. Napatingin siya sa amin ng kapatid ko. At noon din sinabi niya kay tatay na mayroong ibinigay na ginisang munggo ang kapitbahay namin. Sinabi ko rin noon na parang natakot si Rosalina noong bibigyan sana siya ni nanay ng talangka. Napamura naman ang pabulong si tatay noon. At napawika na baka kung totoo talaga ang mga haka-haka patungkol sa babaeng yun, na isa nga siyang aswang. Sinabihan na lang noon ni tatay si nanay na mas makakabuti kung itapon na lang ang ginisang munggo na bigay sa amin. Dahil baka kung iyon pa ang rason para mahawaan kami, mas maigi na raw na mag-iingat kami kesa naman daw na magsisi kami sa bandang huli. Agad namang sinunod nanay ang sinabi ni tatay. Sa halip noon na pumunta sa kabilang bahay, nagpasya na lang si nanay na magluto ng magiging hapunan namin. Kinagabihan noon, sa hindi ko malamang dahilan, at hindi ako makatulog ng maayos. Pakiramdam ko noon, may mga matang nakasilip sa akin mula sa labas ng bahay namin. May mga naririnig din akong kaluskos noon dahil hindi ko alam kung anong hayop o nilalang ang may gawa. May narinig din akong pagaspas ng pakpak ng malaking ibon na umaaligid sa bahay namin. Pero wala naman akong narinig na lumapag yon kung saang puno. Hanggang nasa ganong sitwasyon,
hindi ko rin maiwasang isipin ang patungkol kay Rosalina. Naisip ko noon na kung totoo man ang sabi ni tatay, posible na nanganganib ang buhay namin doon. Pero nang maisip ko ang madalas na sabihin sa amin ni tatay na hindi niya kami pababayaan, kahit paano ay naging kampante ako. Ilang oras din akong nasa ganong sitwasyon at mabuti na lang nakatulog din ako bago tuluyang sumikat ang araw. Kinaumagahan noon, habang naglalaro kami ng kapatid ko sa bakuran Cerbon, nakita naming lumabas si Rosalina sa kanyang bahay. May dala siyang sako na hindi namin alam kung ano ang laman. Umalis siya roon, kaya naisipan ko sanang puntahan ang bahay ng babae para mag-usisa roon. Bago pa man ako makalabas noon ng bakuran, nakita na ako ni nanay. Sinita niya ako at sinabihang huwag nang lumabas dahil baka kung makasalubong ko raw si Rosalina. Napailing na lang ako noon at minabuting ipagpatuloy na lang ang pakikipaglaro sa kapatid ko. Makalipas pa noon ng ilang araw ay madalas kong nakikita si Rosalina na mayroong dalang sako kapag umaalis sa bahay niya. Dahil medyo matagal na rin kami roon sa nasabing baryo, may mga bata na rin pumupunta sa amin para makipaglaro. Minsan noon kapag pagod kami ay tumatambay na lang kami sa puno ng mangga na nasa tapat ng bakuran namin. Isang beses noon nakita ng mga bata si Rosalina. Dahil doon na pag-usapan namin ang patungkol sa kanya. Maging sila pala ay natatakot din sa kapitbahay naming yun. Kasi aswang daw siya. Isa pa kaming kalaro noon ang nagkwento na nakita raw niyang nakatuwad sa sagingan ang babae. At sa isang pag-islap ng mga mata raw niya ay naging malaking aso raw yun. Natakot din noon ang iba't iba kong kalaro. Kaya isa-isa na silang umuwi. Kung ano-ano na ang idinadahilan ni Raron para lang makaalis at makauwi sa kanilang bahay. Ako naman, ikinuwento ko kina nanay at tatay ang nalaman ko mula sa mga naging kalaro namin ng kapatid ko. Dumaan ang ilang araw at kahit papano ay naging normal naman ang buhay namin. Nakikita ko pa rin paminsan-minsan si Rosalina. Pero kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makakasalubong ko siya, ako na mismo ang umiiwas. Wala rin akong naging pakialam noon kung ano ang magiging reaksyon niya. Dahil nakaramdam din ako ng takot sa kung anumang pupwede niyang gawin sa akin. Minsan nakikita kong napapatingin siya sa akin ng masama. Pero mas pinili ko na lang na wag nang pansinin yun. Isang gabi noon dahil hindi ako makatulog, nagpasya akong buksan ang bintana ng kwarto namin. Pumwesto na rin ako roon para dumungaw at para na rin manood sa mga alitap-tap na lumilipad sa labas ng bahay namin. Dahil maliwanag ang buwan, nakikita ko ang buong paligid noon. Nasa kalagitnaan ako ng panonood sa mga alitap-tap noon nang mapatingin ako sa bahay ni Rosalina. May narinig akong ingay. Kaya minabuti ko noon na huwag munang alisin ang paningin ko roon. Walang ano-ano. Nakita kong lumabas ang kapitbahay namin. Hindi ko alam kung bakit parang makintab noon ang balat niya. Pero parang naligo siya sa langis ng gabing yun. Nang makalabas siya sa kanyang bahay, iginala niya ang paningin niya sa paligid. Nagmadali naman akong magtago noon para hindi niya ako makita. Napakunot noon na lang ako at napaisip kung ano ang gagawin niya. Dahil nagsimula siyang pumunta sa direksyon kung saan nandoon ang sagingan. Nasa ganoong sitwasyon ako nang maalala ko ang ikinikwento ng isa kong kalaro. Unti-unting gumapang noon ang kilabot sa buong katawan ko. Lalo na nang makita kong parang nagiba ang paraan ng pagkilos niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero parang wala siya sa kanyang sarili ng mga oras na yon. Nang medyo malapit na siya sa sagingan, tumakbo siya papunta roon.
dahil hindi na naaabot ng liwanag ng buwan yun. Hindi ko na siya nakita pa. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa tapat ng bintana noon at agad din akong pinanindigan ng mga balahibo nang may makita kong isang malaking ibon na lumipad mula roon. Dahil sa biglaang takot na naramdaman ko, nagmadali akong isara ang bintana. Bumalik ako sa higaan ko at nagpatuloy sa pakikiramdam sa paligid. Makalipas ang ilang oras, dahil hindi pa rin ako makatulog, naisipan kong sumilip ulit sa bintana. Naghalo na noon ang takot ko at kuryosidad, lalo na nang marinig ko ang mga alulong ng aso sa hindi kalayuan. Saktong pagkasilip ko sa bintana, nakita ko si Rosalina na naglalakad pabalik sa bahay niya. Kahit malayo ako sa kanya, pansin ko pa rin ang kakaibang paraan ng paglalakad niya. Katulad nung umalis siya, parang wala pa rin siya sa kanyang sarili. Napansin ko rin noon na duguan ang damit niya na parang inatake siya ng mabangis na hayop. Ang ipinagtataka ko lang noon ay wala rin naman siyang kahit anong sugat sa katawan. Kaya napaisip ako kung ano ang posibleng nangyari sa kanya noon. Hinintay ko siyang makapasok sa bahay niya bago ko tuluyang bumalik sa higaan ko. Dahil nakaramdam na rin ako ng antok noon, binabuti kong matulog na lang. Hindi ko na muna inisip pa ang patungkol kay Rosalina noon. Kinabukasan, ikinuwento ko yon sa mga magulang ko. Napagtanto ko na hindi lamang ako ang nakapansin noon dahil ayon kay nanay, ilang beses na rin niyang nakita si Rosalina na lumalabas kapag malalim na ang gabi at parang wala raw sa kanyang sarili. Ayon naman kay tatay, panigurado raw na nambibiktima si Rosalina sa ibang lugar. Ganoon daw kasi sila. Wala raw sa kanilang sarili kapag sinusumpong ng pagiging ganong aswang. Dahil sa mga nalaman namin, lalo kaming nag-ingat noon. Tuwing gabi, sinisigurado naming nakasara na mabuti ang mga pinto at bintana para walang kahit na sinong makakapasok. Naglagay na rin ang mga pangontra noon si nanay at tatay sa paligid ng bahay, pati na sa mismong labas ng bakuran namin. Magmula rin noon, hindi na gaanong napapadaan sa tapat ng bakuran namin si Rosalina. Isang gabi noon, isasara ko na sana ang bintana para makatulog na, nang mapansin kong bumukas ang pinto ng bahay ni Rosalina. Nagpasya akong tumigil na muna para magmatsyag doon. Ilang sandali pa, lumabas ang kapitbahay namin at katulad ng dati, parang naligo na naman siya sa langis. Kapansin-pansin din na nagbabaga ang mga mata niya na parang kakulay ng bilog na buwan. Dahil sa nakita ko, naging kumbinsido na ako na isa nga siyang aswang. Walang ano-ano noon. Nagulat na lang ako nang may marinig akong boses. Nalaman kong si tatay pala yun at nakasilip din siya sa siwang ng dingding. Narinig ko pa siyang nagwika noon na nakaalis na raw ang aswang at kailangang hindi na raw makabalik iyon sa kanyang bahay. Pagkatapos pagwika noon si tatay, lumapit siya sa akin. Sinabihan niya akong sumama sa kanya dahil bababa kami at pupunta sa bahay ni Rosalina. Nagtaka naman ako kung ano ang gagawin niya, pero dahil nagsisimula na siyang gumayak, minabuti kong sumama na lang sa kanya. Pagkababa namin, kinuha niya ang 5 bugok ng itlog na nasa pugaran pa ng manok namin. Inusisa ko pa siya kung ano ang gagawin niya ron, pero sa halip na sumagot sa akin, bahagya lang siyang napatawa. Nang matiyak namin na nakaalis na nga si Rosalina, dumiretso kami sa bahay niya. Naunang maglakad noon si tatay, samantalang ako naman ay nasa likuran lang niya. Habang naglalakad noon, nakaramdam ako ng kakaibang takot. Para kasing may mga matang nakatingin sa akin mula sa hindi kalayuan. Nang nandoon na kami,
Inilibing ni tatay sa paligid ng bahay ni Rosalina ang mga bugok na itlog. Mayroon din siyang ibinaon sa bandang hagdanan para masigurado na hindi na talaga makakabalik pa ang nasabing babae. Nasa kalagitnaan na kami ng ginagawa namin doon nang makarinig kami ng pag-angil na parang galing sa isang malaki at mabangis na aso. Napatigil kami noon at nang mapalingon ako sa direksyon kung saan ang gagaling ang ingay, may nakita kong malaking aso na kulay itim na nakatayo sa di kalayuan. Nagbabaga ang mga mata niya at naglalaway na parang sabik na umatake sa amin. Alam ko na hindi karaniwan yun kasi halos doble ang laki at taas noon sa isang normal na aso. Dahil sa takot ko noon, lumapit ako kay tatay. Napahawak na rin ako noon sa braso niya at agad na itinuro ang kinaroroonan ng nasabing aso. Ganun na lang ang pagtataka ko noon nang mapansin kong wala na roon ang nilalang na nakita ko. Inilarawan ko yun kay tatay at ayon sa kanya, aswang daw ang nakita ko. Dagdag pa niya noon, posible raw na si Rosalina ang nakita ko. Kaya kailangan na naming makaalis doon. Kahit na anong gawin pa raw ng aswang na yon, ay hindi na siya makakabalik pa sa bahay niya. Dahil hindi raw inito kakayanin ang amoy ng bugok na itlog. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ni tatay at nagmamadali kaming umuwi noon. Nang makabalik na kami sa loob ng bahay, sinabi sa akin ni tatay na wag na naming sabihin kay nanay ang ginawa namin. Dahil baka magalit lang siya o mabahala sa amin. Napatango naman ako noon kay tatay bilang pagsang-ayon sa gusto niya. Makalipas sa mga araw na yon, hindi na namin nakita si Rosalina. Kahit na anino niya, ay hindi na namin nakitang bumalik sa bahay niya. Dahil doon naisip namin na baka nga umalis na nga siya at pumunta sa ibang lugar. Isang hapon nagulat kami nang may pumunta sa bahay namin na ilang taong kabaryo namin. Ikinuwento nila na natagpuan raw sa isang palayang nasa kabilang baryo itong si Rosalina. Duguan daw siya ng matagpuan nila. May mga kalmot sa buong katawan at ang nakapagtataka raw noon ay wakwak daw ang tiyan at tuyot na ang dugo nito. Nanlamig ako noong marinig ko yun. Napalingon ako kay tatay at hinintay kung ano ang sasabihin niya. Habang nasa ganong sitwasyon, naalala ko ang malaking aso na nakatayo nung pumunta kami sa bahay ni Rosalina. Naisip ko noon na kung hindi siya yun, posible na yun mismo ang aswang na pumatay sa kanya. Wala ni isa sa amin noon ang nagbigay ng kung anumang teorya patungkol sa nangyari sa kapitbahay namin. Kahit ang mga taong nagpunta sa amin ay wala ring ideya kung ano ang posibleng nangyari kay Rosalina. Pagkatapos nilang ibalita sa amin ang nangyari, nagpaalam din sila para umuwi sa kani-kanilang bahay. Napabuntong hininga na lang ako noon. At kahit na ganoon na ang nangyari sa kapitbahay namin, naisip ko na mas mabuti ngayon para wala nang banta sa aming kaligtasan. Magmula rin noon na wala nang takot namin. Nagagawa na rin naming lumabas sa bakuran nang hindi nag-aalala na baka kung makasalubong namin si Rosalina at kung ano ang posibleng gagawin niya sa amin. Hindi ko rin alam kung tama bang tawagin siyang masama kasi kahit ni isang beses ay wala naman siyang ginawang hindi maganda sa amin. Naisip ko nga noon na baka kung pati siya ay hindi rin tanggap ang nangyayari sa kanya at baka kung yon ang isa sa mga rason kung bakit pinipili niyang lumayo sa baryo namin kapag gabi na o kung sinusumpong siya ng pagiging aswang niya. Hanggang dito na lamang ang ating kwento, mga kadayo. Hanggang sa susunod na kababalaghan, mag-ingat tayong lahat.